Nako, maraming nasupalpal dito si Cayetano at si Senator Robin Padilla, no? Iba talaga yung naggagaling-galingan sa magaling o dun sa sanay talaga sa ginagawa niya, no? Yung iba kasi nagpapanggap lang eh. Wala naman legal background, no? Bagaman si Senator Robin Padilla walang legal background. Pero yung katwiran naman niya pangmasa, 'di ba? Yung makatwiran, ika nga, no? Hindi katulad ng iba, plastik-plastika. Kasi yung mga plastik-plastika, 'di ba? Kadalasan mga dilawan eh, 'di ba? Yun ang mga plastik-plastikan, no? Ngayon, eto po, dito talaga sinadya ni Cayetano galitin si Erwin. Kitang-kita po sa mata ni Erwin, nanlilisik yung mata. Galit na galit eh. Puot na puot yung puso niya eh. 'Di ba? Talunan eh. Pagka ganyan, talunan. Oo. Pag relax ka lang, hindi ka talunan. Ibig sabihin, may pinangahawakan kang katwiran na hindi kayang baluktutin, no? Sila alanganin, no? Ito, painggan po natin ang pahayag ng ni Cayetano, no? Gigil na gigil si Erwin, titigan nyo ha. Gigil na sobra, parang akala mo nawawala sa sarili. Ganito yun pag sobrang galit, para ka nawawala sa sarili in the seconds. Gagets nyo? Para ka nang didilim paningin mo ng seconds. Hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus. We can talk about it. You want to debate that now? Very quickly, Mr. Supalpal. Presiding Officer, can we start now, sir? I was about to, sir. Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing. We wasted to nothing. Yung mukha. We wasted to tingnan mo yung mukha, Gigil na gigil yun. Thank you po. Sir. Relax ka lang, sir. Judge yan, yung kausap mo. Sila Erwin, yan, si ikaw, judge ka. Lahat yan, si Gatchalian, si Cayetano, si Robin. Judge yan, senator yan. Ha? Irespeto yan. Ang tawag dyan, sir, respeto. Hindi yung nagdarakang inaapoy yan, sinisindihan yung puwet mo dyan, na ayaw mo parang magmanifest yung isang tao or parang pinapalabas niya kasi sayang daw yung oras na impeachment court sa sinasabi nila Cayetano na hindi naman tungkol sa impeachment. Sino ka para mag-utos? Sino ka? Ha? Sino ka? Bakit? May batas ba dyan na, ang tatalakayan lang dyan, yung pang-impeachment, ha? Ni Sara. Kay Sara lang. Sino ka para mag-utos? Di ba? Akala mo kanya yung Senado, eh. Di ba? Akala mo, yan ang hirap sa'yo, sir. Ang hirap. Dati ka namin hinangaan. Dati palaban ka. Palaban ka sa mga taong katiwalian, no? Ngayon, hindi ka na palaban. Palaban ka dun sa mga tao lumalaban sa katiwalian. Ewan ko kung ano nangyari sa'yo. Di ba? Ewan ko ano nangyari dito kay Erich. Di ba? Dati nagustuhan ka namin, kaya ka namin... Ako hindi ko binoto yan actually. Pero natuwa ako sa kanya, yung nanalo siya. Kasi sabi ko, ay sa wakas, meron nang magtatanggol sa mga panggigipit ng maraming opisyales o kaya mga nakaupo sa gobyerno. Kasi mga abusado minsan yung mga ganyan eh. Na merong isang tulpo na babakbak. Kasi si Rapi kasi, ang pambabakbak ni Rapi dati, dinadaan sa opisyal, papatawag ng mga gantong abogado, bibigyan. Si Erwin, hindi, talagang babakbakan kanya, mumurahin kanya hanggat maaari. Kukuyugin kanya, talaga anuin kanya, pipressurein kanya. Natuwa kami doon sa ganyan niya, nanalo siya. Ang inisip namin, ay, wala na, nanalo na to si Erwin. Sasakit ulo na ngayon mga senador na mga patigas-tigas ang ulo dyan. Babanggay nito ni Erwin. Kasi bilib ako sa akin dati, binabanggay niya lahat pagdating sa mga katiwalian, sa mga abusado. Ngayon, kitang-kita yung pagkakaabusado ng flood control issue Nagsalita pa tong taong ito kahit sa isang tao naman lang, kahit sa mga sangkot. Nagalit ba siya? Hindi siya nagalit. Maghahanap ng ebidensya. Ebidensya muna bago ako. Hindi naman ebidensya ang kailangan Ha? Imbestigahan Ewan ko na lang. Di ba sabi niya, hindi siya nakatanggap ng maleta. O sige, maniniwala kami sa'yo, hindi ka nakatanggap ng maleta. Pero, try mong magalit sa kanila. Ba't di mo magawa magalit? Nagdududa tuloy kami sa iyo na bakit hindi mo magawang magalit doon sa mga tao na kagaya ng DPW Secretary. Kailangan patawag mo, buhusan mo ng galit. Hindi yung si Alan Cayetano bubuhusan nyo ng galit. Dati si Marcoleta. Di ba lahat binubuhusan ng galit ng mga to Pag alam nila yung tao makukulong, nakatarget na sa kanila, bubuhusan nila ng galit. Para ma-pressure. Di ba? Halatang halata Sasama na maugali ng mga to, no? Sasama na maugali. Pag may utos ng taas, ito na susunod na kukulong si Marcoleta. Si Marcoleta babakbaan nila. Pag may utos siguro sa taas, senaryo lang to.
Si Cayetano na ikukulong natin, next month. Si Cayetano na babakbakan nila, pati mga vlogger. Iisa mga naratibo eh. Kasi nyo, iisa eh. Tataka ka eh. Para nag-uusap, para bang ganito. Hindi ko sinabi nag-uusap-usap, parang nag-uusap-usap sa isang forum eh, sa isang kwarto eh. Ang senador, ang mga matataas, executive, mga vlogger, parang nag-uusap-usap lahat eh. Target na natin si Marcoleta, Marcoleta bakbakan. Wala si Marcoleta. Target na natin si Jinggoy na. Target na natin si Joel sa isang linggo, target natin si Joel Target si Joel, target eh. Pati reliyo ni Joel, binastos eh. Di ba? Yung Jesus is the Lord, binabastos nila eh. Target na nila. Nung lumipat si Joel, hindi na target si Joel, kakampi natin si Joel, biruin mo, tapos si target naman si Cayetano naman. Sabay-sabay eh. Pasin nyo sabay-sabay? Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You may happy. proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Tama. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Tama yun. Pahiya si Juan Bull dito. Pahiya ka, Juan Bull dito. Di ba sabi ko siya, pag IT ka, ang inaayos mo computer. Hindi pwede pag dinala sa yung computer, sasabihin mo, ay, ganito lang yan. Tatapik-tapikin mo lang yan. Medyo hintay-hintay mo lang yan. Hindi. Dapat may full diagnosis ka. Alam mo kung ano yung sira talaga ng computer kasi IT ka. Expert ka eh. Kasi may IT expert na tinatawag eh. Yung talaga nag-aral, nagdumaan sa pinaka malalim na pag-aaral ng IT. Ako, hindi naman ako dumaan sa pag-aaral ng IT na malalim. Tapos lang ako ng IT, basic lang yung mga alam ko ng program, pati mga design. More on design ako. Kaya kung sasabihin nila, more on design ako. Alam ba, more on design ako. Ha? Pag sinabi ko na, paano yung design na yan? Hindi ko alam yan eh. Hindi ako, IT-IThan lang ako. Kailangan talaga, panindigan mo, pagiging IT mo. Pag hindi ka lawyer, host ka lang ng variety show. Magyayabang ka. So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. Tama. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. Nilecturean pa kayo Buti yan sa inyo. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. Tama. Payag ka. Pumayag ka, Erich. Payag ka. Kapag hindi porket impeachment lang yan, impeachment court yan, yung impeachment pag-uusapan dyan. Payag ka, may magmanifest o may magsingit na ibang usapan. Kasi patungkol ito sa ginagawa nyo tungkol sa Pilipinas. Pati ba naman dito ayaw nyo pag-usapan ng flood control? Lahat talaga ayaw nila eh. Saka hindi na sa impeachment court hindi pinag-uusapan ng flood control. Sa lahat ayaw nyo pag-usapan ng flood control. Payag ka. Paggalang yan eh. Paggalang sa kapwa mo, paggalang sa senador bilang senador, paggalang sa isang taong gusto mag-imbestiga sa flood control. Ikaw kung ayaw mo, bilang blue ribbon ka, ayaw mo mag-imbestiga, wala kang pakialam. May nakita nga ako isang vlogger eh. Vlogger yata yun. Hindi, sikat siya. Parang rapper yata, sikat na rapper, no? Kilalang rapper, no? Kailan nyo may maraming balbas dito. Sabi ba naman nyo, di ba nagseta si Cayetano nakaraan, mag-iimbestiga kayo sa SEA Games. Ako, mag-iimbestiga kami sa flood control.
Alam mo, sabi nun ha, ano daw karapatan ni Cayetano mag-imbestiga? Ha? Talaga ba? Anong karapatan ni Cayetano mag-imbestiga? Ha? May karapatan mag-imbestiga yan. Unang-una, alam ko, hindi siya chairman ng Blue Ribbon, pero bahagi siya sa Blue Ribbon bilang senador. May karapatan yan. Ikaw lang, yung vlogger lang na rapper na nagsabi, wala daw karapatan mag-imbestiga sila sa flood control issue. So, sa madaling salita, ang may karapatan lang pala, yung may otoridad na mag-imbestiga sa flood control, kagaya ng Blue Ribbon. Sa madaling salita, wala mag-iimbestiga kasi hindi nag-iimbestiga ang Blue Ribbon. Ang tindi ng pangakatuwiran nun, baluktot. Di ba? Yes, sabi ko sa inyo, nakikisaw-saw kayo sa politika, hindi nyo nasimulan kung ano pinagsimulan nito. Nakikisaw-saw sila eh. Hindi nila alam kung saan nagsimula to eh. Nakita lang nila, eto, nag-iimbestiga si Alan, nagkakagulo na. Yun lang, naabutan nila. Yung mainit na yung politika. Pero yung pasimula pa lang, wala sila. Huwag kayong sasaw-saw na hindi nyo alam ang buong kwento. Ha? Sa unang kwento pa lang ng Blue Ribbon, inagaw na kay Marcoleta ang Blue Ribbon. Doon pala may taki pa na nangyayari. Nagulantang sila sa Diskaya, di ba? Ang daming pangalan binanggit ng Diskaya. Doon pala sa pangbanggit ng Diskaya eh. Kontraktor yun ha, hindi magsisinungaling yun, may pamilya yun. Ba't magsisinungaling yun, mga binanggit na pangalan, di ba? May 25%, tandaan nyo ha, may 25% na binanggit sa mga congressman. Hindi nila pinaniwalaan, kontraktor yun. Hindi nyo pinaniwalaan, akala nag-iimbento. Sino naman, ba't naman mag-iimbento yung mga yun? Sige, ito sa natural, ba't mag-iimbento si Diskaya? Hindi nila pinaniwalaan. Kasi nabanggit yung mga big fish eh. O ngayon, nabanggit yung big fish, ang ginawa, yun, hindi pwede state witness. Kasi pag ginawang state witness si Diskaya, ayun na, magsisimula na, magbabanggit na kung sino talaga ng big fish talaga na legit. Lalabas ng mga ebidensya. Kaso ayaw nila. We consider Senator Kaya dapat huwag kayo makikisaw pag hindi nyo alam yun na simulan. Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So, pahiya sila, di ba? Yan si Erwin, lalo siyang ginalit ni Alan. The more na sinabi ni Erwin na wag ka na sayang ang oras, wag kang kasi ayaw ni Erwin. Niya lang. Ayaw niya na gamitin yung impeachment court na yan sa damdamin ng senador. Na diyan magsasabi. Gusto niya for Sara impeachment, diyan lang tutukuyin niya. Sino ka para mag-utos? 'Di ba? Sino ka? Gusto ni Alan magsaloobin diyan pakialam mo. Wala talaga respeto sa Senado, no? Wala respeto. Galit kasi pinaiiral niya. Galit kasi kayo. 'Di ba? Aburido, sabi niya, aburido. 'Di ba? O ngayon, sinadya lalo ni Alan na galitin siya. Kasi pag alam ni Alan, alam niya nagbibiblia to Ang taong galit kung ano-ano pinagsasabi. Ginagalit niya. Di magkakampi-kampi si One Bull, si Pinky, si Erich. Di ba magkakampi-kampi? O tamo, sa galit ni Erwin, sa galit na ginawa ni Cayetano, tamo kung ano pinagsasabi ni One Bull. Kung ano pinagsasabi dyan. Tinamaan ng galit din trigger Palang 5 minutes si Senator Tulfo, so I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and Yes. kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to,
Dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, Wala siya pakialam sa judge. Wala siya, judge yan, judge yan, senator na, judge pa. Wala kayong galang dyan. Galang nyo naman ng isa't isa dyan. Ginagalang kayo ni Cayetano, binabastos nyo. Yeah? Anong gusto nyo? Binabastos nyo si Cayetano, sa ginagalang kayo ni Cayetano? May ganun ba? Kayo unang bumastos kay Cayetano eh. Doon pa lang sa pagsugod sa NBI sa pagiging SP ni Cayetano eh. Pinag-itan nyo na eh. Tama, di ba? Pinag-itan nyo na eh. Wala naman sinabi si Cayetano masama sa inyo eh. Nagpalit na lang leadership, di ba? Naging si Cayetano eh. Diskarte nila hindi pumasok eh. Kasi pag pumasok sila, papalit na lang liderato. Kasi pag nagpalit ng liderato ng SP, pag napalitan si Cayetano, ay hindi naman maiimbestiga ng flood control issue. Eh di ba nangyari na yan? Tapos kunwari, napalitan kayo ng Blue Ribbon eh. Hindi naman kayo Blue Ribbon. Executive, executive session pala ata, executive meeting. Ano yun? Yung hindi pala Blue Ribbon ang gagawin nyo? Kaya hindi pumasok si Cayetano noong time na yon kasi mapapalitan ng leadership. Hinihintay mo na mag-Blue Ribbon bago mapalitan. Eh ayaw nyo. Gait na gait kay Cayetano, nagwawala pa kayo dyan sa Senado. Pumasok ka na, ang ayaw mo, kukwelyo ko kayo. Sino kayo? Hindi lang pumapasok, ganyan na kayo. Di ba? Walang galang eh. Kasi ang habol nila, mapalitan ng leadership si Cayetano. O, anong tanong? Ano ibig ko sabihin? Ba't kinukwento ko pa to? Binabalikan. Ito yung pasimula nung nakaraan, ba't kayo gait na gait kay Cayetano? Kitang-kita namin walang ginawa si Cayetano masama sa inyo. Walang sinabing masama sa inyo. Kayo, maraming sinabi kay Cayetano, kayo nagsisimula. Pati na si Pinky. Post ng post sa social media niya. Nung binalatan kayo ni Cayetano, gait kayo? Di ba? Ayun, nagsasabi ko sa inyo, walang katwiran na nangingibabaw sa kanila. Kundi galit at puot. kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator Judge Amatay nun si Alan Cayetano. Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Yung si Ngipin, si Postizo, kailan yun na yan ha? Si Nojok. Yan naman, balik tayo mo yung Nojok. Thereafter, Senator Judge Padilla. Thereafter, Kala mo galing-galing yan eh. the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Ayan na si Juan Bull. Nag-init ang ulo ni Juan Bull eh. Nag-init ang ulo. Init ang ulo eh. Yeah, thank you, Mr. President, Okay. the presiding officer. I do not have 4 years of law, Okay. but I have 29 years of lawmaking. Talaga ba? Parang gusto niyang sabihin, 29 years siya na gumagawa ng batas, pero hindi siya 4 years na nag-aral ng law. Sir, yung 4 years, pag-aaral yun. Pag-aaral yun. Hindi mo pwedeng ikumpara dun yan sa 29 years mong ginawa, magkaiba yun. Parang ganito, bigyan ko kay sample. Ha? Ilan ba ang doktor? 10 years ba ang doktor? Di ba parang 10 years? 10 years yata, no? Ang dentista, 6 years, 7 years, no? Ang veterinary, 6 years yata, 5 years. O, palagay natin doktor na lang 10 years. Para mo sinabi, siya 10 years nag-aral. Ako 40 years akong albularyo. Parang ganun eh. Parang ganun, sir. Tingin namin sa'yo. 4 years yung lawyer, ikaw 29 years na gumagawa ng lawmaking ka, sabi mo. Talaga. Sir, ganito lang kasi din, sir. Madaling gumawa ng batas, sir, pag senador ka na. Kasi senador yan. Yan talaga tungkuhin ng senador. Ha? Hindi, pero yung katwiran, sir, hindi nangingibabaw sa'yo bilang isang senador. Bilang isang lawyer. Kasi hindi ka naman lawyer. Tama, sinabi ni Marcoleta, wala kayong legal background. Oo. Tama yan, sir. Yung legal background, yung talagang, aliba, doktor ako. Doktor ako, 10 taon. Pag ba doktor ako, lalo surgeon ako, meron ba akong background sa pag-oopera? Meron. Surgeon ka nga eh. Panggagamot, nagreseta, mga pasyente dinadala sa ospital. Meron. Doktor ka nga eh.
'Di ba? Pero kung hindi ka doktor, halimbawa, ano ka lang, doktor-doktoran ka lang, pero albularyo ka. Kasi albularyo po talaga nakakagamot din. Nakakagamot din ang albularyo. Ha? Kasi ang albularyo ngayon, spiritual na. Yung mga, kung pinapalayas yung duwende, pinapalayas yung ano, sinapian ka, may kakulam ka, yun ang albularyo. Ang albularyo talaga, yung mga dahon-dahon. Tapal-tapal. Nung araw kasi, mga panahon ng mga medieval era, may mga ganyan na gumagaling sila sa pamamagitan ng mga tapal-tapal ng dahon at pinapainom ng mga gulay-gulay. As is totoo naman based in science. Halimbawa, yung paa mo masakit, no? Ginawa dati ng lola ko, namamaga yung paa ko, tinapalan yata ng dahon ng repolyo. Repolyo, yung ano. Tapos, paggabi na, naghiwa na maraming luya, dinikdik na luya, tapos ibinalot sa paa ko, ibinendahan. Kinabukasan na wala yung pamamaga eh. Na-relax eh. Kasi dahon-dahon, mga ano, minsan sa pipino, tatapalin yung ganito mo para ma-relax. Yan. Bahagi niya yung mga albularyo, mga dahon-dahon na ginagamit. Para mo sinabi sa ganito, yung doktor, 10 years nag-aral. Ako, albularyo ko ng 40 years. Anong gusto mong sabihin namin sa iyo? Mas magaling yung albularyo kaysa doktor? Ha? Ibig sabihin, ikaw mas magaling ka, 29 years kang lawmaking kaysa 4 years? Una-una, binanggit mong 4 years, pag-aaral yun. Wala pa experience doon. Paano kung si Senator Marcoleta, sasabihan mong ganyan? 4 years si Marcoleta, ako 29 years lawmaker. Bakit? Bakit yung pag-aaral lang binanggit mo? Ang pag-aaral, sir, 4 years lang yan. Pero yung experience ng isang lawyer, sir, matagal. Halimbawa, kagaya ni Senator Marcoleta, 4 years siya nag-aral. Pero, kita mo naman pinagdaanan niya sa pagiging lawyer, ang dami na. Higit pa sa'yo. Baluktot katwiran niya eh. Baluktot, pasensya na sila, baluktot yung pangangatwiran mo. And I move that the manifestations of that we have heard be referred Magagalit sa'yo si Erwin. Dahil yung topic mo, hindi para sa impeachment. Ang gusto ni Erwin dyan, pang-impeachment yung topic. to the Senate proper. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin Yes. sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Yes. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino. Yes. Hindi sasabihin, pipigilan mo na huwag kang magsalita ng tungkol sa... Sabi ni Erwin, di ba? Huwag daw magsabi kasi ni Erwin, huwag daw magsalita yung mga sila Alan o iba pang senador. Ewan ko sino pinaparinggan niya, malamang si Alan, na dyan sa impeachment court na yan, pag-uusapan lang daw tungkol kay Sara sa impeachment. Wala daw ibang pag-uusapan. Pwede ba yun? Kung hinihingi ng pagkakataon, pag-usapan yung dapat pag-usapan. Pagbabawalan mo, sino ka? At unang-una na ang due process. Yes. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda. Kailangan may due process. Yes. Tapos sabi niya dyan, may nag-comment, ang dami, may due process, ba't mo tinakas si Batok? Ay, mali. Yung kay Bato, hindi due process yun. Due process yun sa ICC. Wala dito sa Pilipinas yun. Nakikipagsabwatan lang sa Pilipinas, hindi due process tawag doon. Mandatory yun. Hindi due process yun. Kasi kung due process ang pinairal mo sa bansang ito, hindi si Bato huli sa ICC, papayag ka. Dito mo lilitisin si Bato. Konting aral po tayo, konting aral po tayo. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kaagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Yes. Di ba, integridad? Di ba yun na nagayat si Pinky kay Alan Cayetano? Dahil nawala daw, bumaba daw integridad niya. Kaya niya paiimbestigahan si Cayetano sa Taguig na may ghost project. Tindi nito, no? Hihintay pa palang bumaba integridad niya bago mag-imbestiga eh. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako,
Yes. sa oras na ito ay Senator Judge. Yes. Yun lamang po, napakaiksi lang. Due process, mga mahal kong kaibigan, Supalpal kayo kay Robin ngayon. Diba? mga mahal kong kababayan. Yan ang wala sila. Matalino sila. Si Joke Dodo, matalino. Matalino talaga si Joke No. Nakikita ko sa mga programa niya eh. Magaling siya bilang abogado. Matalino si Joke No. Pero tandaan mo, hindi porket matalino ka, ikaw na ang magaling. Hindi. Hindi talino batayan dito. Ha? Ang batayan dito yung may puso ka. Parehas ka. Sila ba parehas? Hindi. Si Sara nga lang eh. Si Joke No, matalino si Joke No. Pero matalino ka sana, ha? Kung parehas mo iimbestigahan yung flood control, pati si Sara. Matalino ka. Kaso hindi ka matalino, tawag yan tuso. Bakit? Isa lang iimbestigahan mo eh. No? Maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, huwag nating kalimutan. Pantay-pantay tayo sa batas. Maraming salamat po. And in the rules of the Senate, whenever Yan na. the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, Sinasadya niya talaga iba yung usapan, no? whether may nakatutok na barel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang kaya hindi pa nadagdag. So, hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You wanna debate that now? With the permission of Senator Judge Tulfo Erwin, the chair will make a ruling. Debate na lang kayo, Erich. Debate na lang kayo kay Cayetano. Hindi siya makikipag-debate, walang alam si Erich. Walang alam yan. Ano alam niyan? Bakbakan lang. Wala siyang alam yan. Bakit? Aaralin niya pa lang. Si Cayetano, inaral na. Yan ang pinagkaiba na sabi ni Senator Marcoleta na may legal background sa wala. Pag ikaw IT ka, pag-aaralan ba medical? Insulto sa sarili mo yun, kaya ka nagtapos ng IT. Kasi nga, pag-aaralan mo, mga computer parts mga program Di ba? Payag ka ba, IT ka, pero ang ipapatapos sa'yo yung medical, hindi ka papayag, syempre. Di ba? Ganon din niya, pag lawyer ka, porsigido ka mag-aral ng pagiging lawyer, magbabasa ka. Actually, ako may libro ko ng pang-IT. Yung mga medical doctor, may pang-medical doctor Nag-aaral pa rin sila kahit doktor na sila Yung mga teacher, hanggang ngayon nag-aaral pa rin Ituturo na sa mga estudyante nila Ganon din ang lawyer, nag-aaral din sila. Paano ka mag-aaral, hindi ka naman lawyer? May gana ka kaya mag-aral? Wala kang dahilan sa sarili mo na mag-aral ka kasi hindi ka lawyer. Kung ano na yung marinig mo sa mga staff mo, pag-aralan ng staff mo, sabihin sa'yo, yun na yun. Kaya ano pinagkaiba niyan? Sila Erich, walang background legal. Pag-aaralan pa nila, si Cayetano, pag-aaralan na ni Cayetano yan. Di ba? Because I believe it is also his position not to prolong this matter in discussing collateral matters not pertaining to the articles of impeachment that we are hearing and trying before the Tama. impeachment court. Tingnan mo si Wing Gatchalian, magaling na tao yan. Hindi natin pwede sabihin hindi magaling si Wing Gatchalian. Naging senador nga Marami niya, yumaman siya. Magaling kasing tao si Wing Gatchalian. Ngayon lang, dito na sa pagkakataong ito, nagpabulag sa administrasyon. O ngayon, sabi, magaling si Wing Gatchalian. Pero ba't di niya kaya yung ginagawa ni Chis Escudero? Kasi hindi siya abogado. Iba yung pag-abogado ka, tumuntong ka sa stage na abogado ko. Eto, kaya ka nga nag-abogado kasi gustong-gusto mo yung course na yun Isinasa puso mo yun. Tamo, eto, abogado si Chis, tamo, kaya niya. Parehas naman sila magaling ni Win. Pero ba't kaya ni Chis? Kasi abogado siya. Kaya si Erich, huwag ka magmagaling. Nakala mong galing-galing na siya sabi mo. Hindi ka abogado. Pero magaling ka rin naman sa ibang bagay. Yan ang gusto namin. Gamitin mo naman yung galing mo sa flood control. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record,
but referred to the Senate Senate rather, as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin. Sir. Ang gusto kasi palabasin ni Cheese, sa susunod na hearing, pagsisesyon, pagtapos ng SONA, may Senado na, back to na normal na siguro. Doon mo lalabas yung lahat ng saloobin mo. Sir, mali yan, sir. Ganito yan ha. Ito yung pagkakataon na kasi, sir, dapat masabi, malaman ng taong bayan. Itong ginagawa nyo, sir, hindi naman para sa inyo eh. Para sa amin, benepisyo namin, hindi para sa inyo isa't isa dyan, hindi para sa mga congressman dyan, no? Ito para sa kabubuti ng Pilipinas. Kaya kung hinihingi ng pagkakataon na ngayon na sabihin, baka makalimutan pa sa susunod at kasi ganito yan eh, may mga bagay na ngayon dapat sabihin, hindi pwede sa susunod pa. Tandaan nyo yan. Kasi pag sinabi mo sa susunod pa, kalabisan na. Mas maganda sabihin ngayon, mas maaga, mas sariwa, mas paghahandaan. Halimbawa ganito, ito yung pagkakataon kahit nasa impeachment court. Sabi ni Erwin kasi wag daw pag-usapan yung mga hinain eh. Katulad na siya sabi yata nito ni Cheese. Dapat doon sa susunod na sa hearing ng Senado o mag session ulit. Mali. Ito yung pagkakataon kahit impeachment court to, yung pagkakataon impeachment trial o court man yan, ito din pagkakataon na masabi ni Cayetano yung saloobin kasi hinihingi ng pagkakataon. Ano, bigyan kita ng sample. Ha? Baha na ngayon, nagkakabaha-baha na. Hindi ka ba magsasalita? Hindi mo ba gagamit itong pagkakataong ito para gumising yung mga nasa taas? Kasi ang gagawin mo pa, dun, parang ganito, may mga bagay dapat sabihin ngayon. Halimbawa, ganito. Oh, maganda kayo dyan sa building na yan. Ha? Kasi may napipintong ang lindol kasi hindi naman nadedetect ang lindol eh. Hindi nadedetect eh. Pero, madedetect mo ang lindol sa pamamagitan ng common sense. Halimbawa, ganito. Oh, nabalitaan ko yung building na yan. Ha? Marupok doon pagkakagawa. Light materials lang yung building. Pagka lumindol, gigiba lahat yan. Ayusin nyo na yan. Eh di na aga. Eh ikaw boss, sige, yung building na third floor, nirenovate, pinatibay lahat ng poste. Nung lumindol, hindi nagiba. Eh kasi, sinabi mo na ngayon eh. Pero kung halimbawa, sinabi mo, bago pa lang ang lindol, sinabi mo doon na, huli na ang lahat. Nagiba na yung building. Gets mo? Kaya dapat may mga bagay na mahalaga dapat sabihin ngayon, hindi pa sa susunod. Yan ay hinihingi ng pagkakataon, sir. Pakisabi rin kay Erich. Kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that I think is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So, Wala problema yan. Problema na naman si Pinky saka si Erich eh. Saka si Lawan Bull eh. Yan na may problema eh. Yung Pink Lawan nagmamasid lang eh. ordered briefly, sir, so that we can proceed to the matter on hand. Very quickly, Mr. Presiding Officer, can we start now, sir? I was about to, sir. Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing. Thank you po. We wasted for 36 minutes for nothing. Yung mata niya, gano'n, no? Nanlilisik yung mata niya eh. Ulitin natin ba doon? Tingnan yung mata niya. To the matter on hand. Very quickly, Mr. Presiding Officer, can we start now, sir? I was about to, sir. Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing. Grabe, oh. Gigil siya. Sir, relax ka lang, sir. Alam namin magaling ka. Pero inaasahan namin gamitin mo dapat sa flood control. Kaso wala eh. So wala na yon. Sir, yan pinag-uusapan yung damdamin yan. Wala kang pakialam, sir. Hindi yan programa mo na nasa radyo ka pa na gusto masunod yung gusto mo. Kasi di ba dati binanatan niya si yung hepe ng DSWD. Di ba? Binanatan niya eh. Retired general yata yun eh. Igumudgud daw niya sa Inidoro. Kasi nga, ayaw makausap, tinawagan niya yung hepe ng DSWD. Busy. Hindi pwedeng kausapin pa. Nagalit ka agad. Style niya yan eh. Mainipin to, magagalitin to eh. Relax ka lang, sir.
Yan na pag-uusapan niya kasi kailangan. At kailangan ng taong bayan marinig ang lahat ng opinion nyo at saloobin nyo. Titignan namin kung gaano ba kayo kaano sa amin. Yun lang yun. Hindi yung nagmamadali kayo para kang inaapoyan yung put mo dyan na magsimula ng impeachment. Bakit? Natataranta ka na? Bakit gusto nyo ma-impeach si Sara na mabilis? Bakit? Dahil alam mo ba? Dahil ba, ito sample lang ha, dahil ba pag naupo si Sara kagad, mapapakulong lahat ng sangkot sa maleta? Tanong ko lang. Thank you po. Kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records Yan. natin. Ano? Pahiya sa dyan. Kasi yung mga bank records nila, si katulad nila Joke, no, gustong buksan ata yung kay Sara. Dapat, wag lang kay Sara. Lahat na, kasi official kayo. O baka sabihin, si Sara lang kasi may kaso eh. Talaga ba? Eh, ba't yung kay BBM? Naakusahan din siya. Ba't yung mga ibang congressman? Kinasuhan na nga. Ba't di nyo buksan yung mga bangko? Ba't kay Sara lang? Lumalabas talaga, dinidikdik nyo si Sara. Pero si Martin, binuksan nyo ba? Ginato nyo ba si Martin dyan? Si Martin, plunder. O ito ha, si Sara nagnakaw ng 600 million. Pagpalagay natin 600 million. Bakit si Martin ngayon tinuturong mastermind ng flood issue? Tinuturo siya. So ano mas malaki? 600 million ni Sara? Palagay mo ng lustay ha? Palagay mo ng lustay si Sara. Ano mas malaki? 600 million ni Sara? O yung mastermind na tinuturo sa flood control na 1 trillion? Aba, kung sa flood control issue mastermind ka, 600 million, barya sa'yo yun. 600 million, barya sa'yo yun. Baka na sa pag-mastermind mo bilang flood control, 500 billion meron ka. Sa mali-maleta nga eh. Eh, ba't di nyo ginaganto si Martin? Kinasuhan nyo kagad, walang kahirap-hirap. Eh, ba't dito di nyo si Martin na mawala siya sa posisyon or ano, patawag nyo dyan, ginanto nyo ba? Walang ganito. Tama si Senator Robin, dapat lahat gawin nyo. Buksan lahat. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Tama. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ayaw nila yan. Matalino sana si Joke, no? Kaso ayaw niya. Hindi ka matutulog na matalino. Ang taong matalino, parehas niya iimbestigahan yung bagay na nagpapagulo sa sambayan ng Pilipino. Di ba nagpapagulo kay Sara? Sabi, kinurakot daw ni Sara. Bakit yung kay dito sa flood control? Nagpapagulo lalo Ba't di niyo imbestigahan? Matalino ba tawag yan? Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI, tagapamahalang hukom, patungkol po doon sa nangyaring ruling. Nais ko lang po sanang magmanifesto. The gentleman may proceed. Ginoong tagapangulo at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang Freedom of Information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin sapagkat dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sang-ayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process.
Nung una ko pong narinig kanina na ipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito Yan, pahiya kayo Jack. Pahiya kayo dyan, sila Jock, no? Pahiya kayo Jack. Di ba? Mabibilaw ka kaysa dito, di ba? Sa sinabi ni Robin. Real talk to. Sinabi ni Robin. Bakit si Sara lang? Bakit yung iba hindi ba imbestigahan? rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. Hindi sila nagsaliksik. Kulang kasi sa kanila. Ayaw nilang imbestigahan si BBM. Gusto nila si Sara lang. Kasi si BBM, kahit di nila imbestigahan, okay na. Kasi hindi na makatakbo si BBM sa susunod eh. Ang threat sa kanila si Sara kasi makatakbo ang presidente. Ganyan katuso yung mga yan. Kung paano ang ginagawa nila ngayon, Wala kasi sila mabenepisyo kay BBM eh. Kahit si BBM, batikusin nila, walang problema kasi nakaupo na eh. Wala na. Kaya never, yung Marcos never again, wala na yun. Kasi nakaupo na si BBM eh. Kahit pabayaan mo si BBM matapos yan, hindi na makatakbong presidente yan eh. Yeah. Ang threat nila ngayon si Sara na. sa pangalawang Pangulo. Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Yes. Dapat sana parehas. Parehas dapat. Kaya po, ang hinihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ng bank records natin? Ano? Lahat Yun. na. Tama. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Tama. Galing ni Senator Robin. Joke no. Si Joke no kasi ata gustong-gusto eh. Di ba? Pahiya lahat kayo dito kay Senator Robin. No? Mga congressman, pahiya lahat kayo dito. O, buksan nyo na. Lahat buksan nyo na. Kayo nyo. O, ya. Okay, maraming salamat kay Senator Robin Padilla, pati kay Senator Alan Cayetano. Ingat lagi kayo, galingan nyo pa. Mabuhay kayo, isang makabuluhang talakay naman ang inatid sa inyo. Isang punong-puno ng ang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.